today's video, gagawa tayo ng tikoy roll. O di, makisabay tayo sa Chinese New Year. Today is a Chinese, tonight pala. Tonight is the Chinese New Year, so gagawa tayo ng tikoy. Baka magiging Chinese tayo. Magluto tayo ng tikoy kasi ang tagal na po nitong aking glutinous rice. Tapos, hindi ko maluto-luto. So, this time, lulutuin ko na po siya. So, ito, ipe-prepare ko na yung aking molder ng ating tikoy. So, sila? Nasaan na naman yung bunting ko? Ayun. So, yan. Ganito lang. Lagyan dapat ng ng plastic or cling wrap yung inyong molder bago na ibuhos yung inyong inyong tawag nito, yung glutinous rice na mix na. Parang may sugar, milk, and glutinous rice. So, yan lang ang ating sangkap sa ating pagluluto ngayon. So, lalagyan din natin siya ng kunting oil dito para hindi siya dumikit kasi mahirap pagka dumikit po yung ating tawag nito? Glutinous rice, yung ating tikoy. So, yan. Ganyan lang po ang paggawa ng tikoy. So, yan. Ayan, gagamit tayo ng 2 cups of glutinous flour. Glutinous flour. Ayan, 2 cups po ang ating gagamitin. Ayan. Grabe ang glutinous, no? Napaka-fine po niya. Sobrang iba talaga ang glutinous rice. So, ayan. So, 2 lang ang ating gagawin kasi huwag masyadong marami. And the next is, we have to put the white sugar. Naku, hindi ba na ako prepare sa aking sugar? So, lalagyan lang natin na, asin pala ito. Sorry, asin. It's not a sugar. Ito pala yung sugar. So, lalagyan natin ng 1/2 cup of sugar. 1/2 cup lang kasi lalagyan pa natin siya ng condensed milk. Diba? So, sugar natin. Alam mo, 2 pa lang kutsara nakalagay dito. Natabunan. So, yan. 1/2 cup of sugar. So, yan. Halo natin. Tapos, i-mix natin siya. Mix natin yung ating sugar at saka yung glutinous flour. The next is, we have to put 1 cup of water. Dahan-dahan lang natin ilagay yung ating 1 cup of water. Yan. So, mix natin. Tapos, yung ating condensed milk na 1/2 cup of condensed milk. Para hindi natin gusto na masyadong matamis kasi alam niyo naman tayo matataas na yung ating sugar. So, tamtaman lang ang milk natin. Bali, half na milk at saka kalahating sugar at kalahating milk. Kalahating half cup. Yan. Lagay natin yung ating milk. So, yan. Tapos, haluin natin ng haluin hanggang sa ma-mix lahat ng ating ingredients. Wala nang buo-buo.
Ayan, pwede na natin siya ilagay natin sa ating molder. Ganun lang, kadali. Ganun lang, ganun lang, ganun. Ganun lang siya kabilis magawa ng tikoy. Oh. Sarap na. Kaso wala tayong vanilla kasi naubusan ako ng vanilla. So, di bali na walang vanilla. Okay lang din naman yan kapag walang vanilla. Ano na lang kaya? Mango. Meron ako dyan, mango tsaka obi. Pero, wag na. Ito na lang. First try. So, dapat salahin natin siya para talagang walang pamumuo-muon yung ating, walang buo-buo. So, for sure na walang buo, salahin natin yung ating butter. Butter ba tayo nito? Yung ating mixture. Parang masyadong manipis yata to. Kasi iro-roll man natin yan, diba? Gamit ang pupo. Makapal. Diba? Na ang importante mayroon tayong ginawa. So yan, habang nagluluto nung tawag nito, yung ating tikoy, ay mag-grind tayo nitong ating peanut. Try natin dito. Ay, ganyan pala. Dami. So, ito! Nadurog ko na ang tapos na. So, ito, tapos na pong lutuin natin yung ating tikoy. This time, iro-roll na po natin siya at lalagyan natin ng palaman. So, lalagyan natin sa loob ng peanut butters para maging super yummy yung ating tikoy. So, yan, iro-roll na po natin siya. Yan po yung purpose kanina bakit nilagyan natin siya ng oil yung plastic dahil para hindi siya dumikit. Kapag may oil po, hindi po siya didikit. So, para pag-roll natin ay mabilis para hindi siya magdikit sa ating sa ating plastic. So, ganun po siya. Kaya po ganun ang ginawa natin kanina. So, ganyan. So, this time, iro-roll na natin siya na may palaman. And then, yun, hihiwain na natin siya hanggang sa maubos natin tong pag-roll-roll na ating ginagawa ngayon. So, ganyan lang po kadali ang paggawa ng tikoy. Within 30 minutes, makakakain ka na ng tikoy. O, diba? Napakadali po paggawa ng tikoy. So, dito lang ako nahirapan sa pag-roll kasi mainit pa siya, niro-roll ko na siya. So, kapag ganito pala, masyado siyang makapal, dapat gamitan natin ng rolling pin para medyo siya ay hindi masyadong makapal, hindi tayo mahirapan sa pag-roll. So, hindi ko na alala na kailangan pala natin siya ng rolling pin. So, this time, masyado pa siyang mainit. So, hindi ko sobrang excited kasi yan, ang napala sa paggawa ng tikoy. Excited ako na makabuo na ng tikoy. Kaya, ganyan, kahit mainit ay niro-roll ko na. So, pero,
para hindi din mahirapan, dapat medyo mainit-init pa, dapat i-roll na. Kasi kapag ka malamig na siya, mahihirapan na po tayong mag-roll. Kasi para siya bang maging matigas, so hindi na siya ma-perfect yung pagka-roll mo. So, ganun lang. Tapos, hihiwain natin at ibudburan natin ng yung dinurog natin na kanina na peanuts, yan. Natin siya, i-coat natin siya ng durog na peanuts. So, ganun lang, napakabilis po yung ating paggawa ng tikoy. So, ayan, tikiman time na tayo. Super yummy daw. O, diba? Yummy! Super happy naman ako dahil naging perfect naman yung ating paggawa ng tikoy for the first time. So, yan, gagawa ulit tayo nito kasi madali lang naman pala. Akala ko mahirap. So, ayan, hanggang dito na lang yung ating video. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga bagong videos ko. Ayan, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel, Ate Paz. Ayan, bye-bye! So, don't forget to like again and again. So, see you in my next video. Bye! Thank you for watching!